Sa lecture na ito, pag-aaralan natin kung paano sinusukat ang behavior sa experimental psychology. Makikita natin kung paano nagiging scientific ang observation gamit ang tamang measurement. At sa huli, mauunawaan ninyo kung bakit ang tamang pagsukat ang susi sa valid at reliable na research. Class, bago tayo magsimula, gusto ko kayong tanungin. Kapag sinabi kong behavior, paano natin ito sinusukat? Kasi sa psychology, hindi sapat na feeling natin ganito siya. Kailangan natin ng ebidensya. Kailangan natin ng numbers. At dito papasok ang topic natin, measurement in experiments. Ito ang magtuturo sa atin kung paano gawing scientific ang observation. Paano natin gagawing measurable ang emotions, behavior, at performance. At sa dulo nito, makikita ninyo hindi lang basta nag-observe ang psychologist, kundi nag-measure, nag-analyze, at nag-conclude. So ngayon, simulan natin sa pinaka-basic na tanong. Ano nga ba ang measurement? Ngayon, bakit ba importante ang measurement? May tatlong pangunahing dahilan kung bakit ito mahalaga sa research. Una ay objectivity. Ibig sabihin, ang basis natin ay data at hindi opinion. Example, hindi pwedeng sabihin lang natin na mukhang matalino ang isang student. Kailangan may score tulad ng 85 or 90 para masabi natin na mataas ang performance niya. Pangalawa ay accuracy. Kailangan tama ang measurement natin dahil kahit may number ka, kung mali naman ang sukat, mali rin ang magiging conclusion. Example, kung sira ang thermometer at laging mataas ang reading, iisipin mong may lagnat ang pasyente kahit wala naman. Pangatlo ay replication. Ibig sabihin, pwedeng ulitin ng ibang researcher ang study and the results should be the same. Example, kung sinabi mong ang kulang sa tulog ay nakakaapekto sa exam score, dapat if inulit ng ibang researcher ang study, makukuha rin nila ang parehong results. So tandaan ninyo, kapag walang measurement, wala tayong scientific basis. Ngayon, tingnan natin kung naintindihan ninyo ang concept. Sagutin natin ang tanong sa susunod na slide. Ngayon, tingnan natin kung nakuha ninyo ang concept. Basahin natin ang tanong. What is measurement? Option A, guessing. Mali ito dahil hindi tayo nanghuhula sa scientific research. Option B, assigning numbers to behavior. Ito ang tamang sagot dahil dito natin ginagawang objective ang behavior. Option C, observing only. Kulang ito dahil observation lang, walang measurement ay hindi sapat. Option D, interviewing only. Hindi rin ito tama dahil isa lang itong paraan ng pagkuha ng data. Hindi ito ang mismo. Ngayon, saan natin ginagamit ang measurement sa experiment? Dito papasok ang variables. May dalawang mahalagang variables sa isang experiment. Una, ang independent variable, OIV. Ito ang variable na minamanipulate ng researcher. Ibig sabihin, ito ang binabago mo para makita ang epekto. Pangalawa, ang dependent variable or DV. Ito naman ang sinusukat. Ito ang outcome na nagbabago dahil sa IV. Example, kung gusto mong malaman kung nakakaapekto ang tulog sa performance. Ang sleep hours, ang IV, dahil ito ang binabago mo. Ang exam score, ang DV, dahil ito ang sinusukat mo. So, lagi mong tandaan, ang tanong ay dalawa. Ano ang binago ko? At ano ang naapektuhan? Ngayon, para mas malinaw ito, tingnan natin ang isang direct example sa susunod na slide. Ngayon, gawin nating mas simple ang example para mas makita ninyo ang connection. Example, gusto mong malaman kung nakakaapekto ang tulog sa exam performance. Una, isipin natin ang independent variable. Ito ang babaguhin mo. Sa case na ito, sleep hours. Pwede mong gawing 4 na oras, 6 na oras,
at 8 oras ang tulog ng students. Pangalawa, ang dependent variable. Ito ang susukatin mo. Dito, exam score. I-check mo kung tataas o bababa ang score depende sa tulog. So, malinaw ang flow. Binago mo ang tulog, sinukat mo ang performance. Ibig sabihin, ang tulog ang cause and ang exam score ang effect. Ganito gumagana ang experiment. Hindi basta observe lang, kundi may binabago ka at may sinusukat ka. Ngayon, tingnan natin kung malinaw na sa inyo ang dependent variable. Basahin natin ang tanong, which is DV. Option A, manipulated variable. Mali ito dahil ito ang independent variable. Ito ang binabago ng researcher. Option B, measured outcome. Ito ang tamang sagot. Ang dependent variable ang sinusukat. Option C, researcher. Hindi ito variable kundi ang gumagawa ng study. Option D, tool. Hindi rin ito variable kundi kagamitan lamang. So ang tamang sagot ay B. Tandaan ninyo, ang dependent variable ay ang resulta na sinusukat. Ito ang epekto ng pagbabago sa independent variable. Example, kung binago mo ang sleep hours, ang exam score ang dependent variable. So lagi mong tanungin ang sarili mo, ano ang sinusukat ko? Ngayon, alam na natin kung paano mag-identify ng variables. Pero paano natin masisigurong fair ang measurement? Diyan papasok ang objectivity sa susunod na slide. Ngayon, pag-usapan naman natin ang objectivity. Ang objectivity ay nangangahulugan na ang basehan natin ay data, hindi opinion. Ibig sabihin, hindi tayo nagdedesisyon base sa personal na pakiramdam. Example, may 2 students. Hindi pwedeng sabihin na mas magaling ang isa dahil mas kilala mo siya. Kailangan pareho silang susukatin gamit ang parehong criteria. Example, pareho silang bibigyan ng exam. Ang score ang magiging basehan ng performance. Kapag mas mataas ang score, mas mataas ang performance. Hindi dahil sa personality, hindi dahil sa impression. So ang objectivity ay mahalaga para maiwasan ang bias. Kapag may bias, nagiging unfair ang measurement. Now, pag-usapan naman natin ang accuracy. Ang accuracy ay nangangahulugan na tama ang measurement mo. Hindi sapat na may number ka. Kailangan tama ang number na iyon. Example, gumamit ka ng thermometer. Kung sira ang thermometer, kahit normal ang temperature ng pasyente, lalabas na may lagnat siya. Ibig sabihin, may number ka. Pero mali ang measurement. Isa pang example, nagbigay ka ng exam na sobrang hirap. Lahat ng students mababa ang score. Iisipin mo na mahina sila. Pero ang totoo, mali ang level ng test. So hindi accurate ang measurement. Tandaan ninyo ito. Pwede kang consistent, pero mali. Kaya mahalaga ang accuracy. Dapat tama ang sinusukat mo. Ngayon, tingnan natin kung naintindihan ninyo ang concept. Sagutin natin ang tanong sa susunod na slide. Tingnan natin kung malinaw ang concept ng accuracy. Basahin natin ang tanong. Accuracy means, option A, random result. Mali ito dahil ang accuracy ay hindi tungkol sa randomness. Option B, correct measurement. Ito ang tamang sagot. Ang accuracy ay nangangahulugan na tama ang sukat. Option C, bias. Mali ito dahil ang bias ay kabaligtaran ng objectivity. Option D, guess. Mali ito dahil ang guess ay walang measurement. So ang tamang sagot ay B. Tandaan ninyo, ang accuracy ay nangangahulugan na tama ang measurement. Hindi sapat na may number ka. Dapat tama ang number na yon. Ngayon, may isa pang mahalagang concept. Paano kung ulitin natin ang study? Diyan papasok ang replicability sa susunod na slide.
Now, pag-usapan naman natin ang replicability. Ang replicability ay nangangahulugan na pwedeng ulitin ang study at kapag inulit, dapat pareho ang lalabas na resulta. Example, nag-conduct ka ng experiment tungkol sa tulog at exam score. Nakita mo na mas mataas ang score ng students na may sapat na tulog. Ngayon, kung uulitin ito ng ibang researcher, dapat makuha rin nila ang parehong result. Kung iba ang lalabas na resulta, may problema sa measurement o sa design. Ibig sabihin, hindi stable ang findings. Tandaan ninyo ito. Ang science ay hindi lang isang beses ginagawa. Kailangan itong mapatunayan ulit. Kaya mahalaga ang replicability.